Sa mga nagre-request sa Spotify mga kabayan, meron na rin tayong kwento doon. Tignan lang ang screen para sa information or pindutin ang link sa comment section para diretso na kayo kagad sa Spotify or pwede nyo ring isearch ang Kwentong Bayan Podcast. Konting lambing mga kabayan, sana follow kayo at makinig din doon sa channel. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Bobot. Walang eksaktong taon, Ivisan Capiz. Lolo, andyan na naman sila eh. Napaginipan ko po yung mga lalaki may puting buhok. Anong ginawa nila sa'yo, Bobot? Sinaktan ka ba? Hindi naman po. Nakangiti lang po sila tapos may inaabot sa akin. Itim na kahon tapos may pagkain. Kulay ginto yung kanin. Gintong kanin? Hindi naman kaya. Gusto nila na maging albularyo ka, Bobot. Lolo Sensyo naman, albularyo ako. Paano po yan? Bata pa ako ah. Kapag tinawag ka ng tungkulin, wala itong pinipiling edad at kasarian. Pag dumating ang araw na yon, kailangan mong tumugon sa tungkuling nakaatang sayo. 6 na taong gulang pa lang ay namulat na si Bobot sa mundo ng lihim na karunungan. Madalas itong nananaginip ng kung ano-ano o hindi naman kaya nakakakita ng mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Mula sa pamilya ng mga manggagamot ang binata, 3 henerasyon mula sa kanyang lolo Sensyo na kilalang serohano sa kanilang lugar. Sa murang edad, napilitang magsanay ang paslit sa panggagamot. Hanggang sa tumungtong ito sa edad na 12, ang pinakaunang pasyente ng binata ay ang kanyang ina. Nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo ang ginang. Nagkataon na wala si Mang Sensyo sa tahanan, kaya si Bobot ang tumingin sa kanya. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng inkwentro sa isang elemento. Bobot, nasaan ang lolo Sensyo mo? Magpapatingin sana ako. Napakasakit ng ulo ko eh. Wika ni Aling Imang. May pinuntahan lang po sa bayan. Kung gusto niyo po, ako na lang po yung titingin sa inyo. Tugon ng paslit. Marunong ka na ba? Parang hindi kita nakikitang nagseseryoso sa mga tinuturo sa'yo ng lolo mo. Abay oo naman ho, marunong na ako. Lahat ng itinuro sa akin ni lolo tinandaan ko. At alam ko na rin ang karamihan sa mga kaalamang itinuro niya. Sige na po, maupo na kayo dito. Tugon ni Bobot. Naupo ang ginang sa harapan nito at nagsimula ang paslit sa pagtatawas. O ano? May nakita ka ba sa tubig? Shh! Wag ho kayo maingay. Pasensya ka na, Bobot. Maya-maya pa, napahinto si Bobot sa pagpapatulo ng kandila. Tinignan ng matanda. Muling nagbalik sa imaheng namuo sa planggana. Nay, may nasagi po kayong engkanto. San po ba kayo nanggaling kanina? Doon sa kapitbahay. Nangingilang naman ako ng halaman nila. Nagandahan kasi ako eh. Mukha ngang nakasagi ka ng engkanto doon, Nay. Susubukan ko pong tanggalin ang ibinigay niyang sakit sa inyo ha. Wika ni Bobot. Kinuha nito ang libretang nakapatong sa altar. Nagdasal siya bago bumalik sa kinaroroonan ng ina. Sigurado ka ba sa ginagawa mo, Bobot? Mamaya kung ano mangyari sa'yo. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko na po ang gagawin ko. Binuksan ng binata ang libreta. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Inihip ito sa magkabilang palad. Inilapat sa pisngi ni Aling Imang. Matapos ay nag-ihip uli ito ng dasal sa palad. Inilapat naman sa bumbunan ng ina. Nakaramdam ng panghihina ang ginang hanggang sa tuluyan nitong nawalan ng malay. Alam kong nandyan ka sa loob ng katawan ng nanay ko. Magsalita ka.
Bakit mo siya binigyan ng sakit? Hindi man kita nakikita, pero masasabi kong isa kang pasit. Ano sa tingin mo magagawa ng kagaya mo sa isang katulad kong engkanto? Sa palagay mo ba ako yung haharap sa'yo? Nagkakamali ka. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na ang inilagay mong sakit sa nanay ko. Huwag mo nang hayaang umabot pa sa punto na magalit ang kaibigan ko. Tinatakot mo ba ako? Sa palagay mo, uubra ba ang ginagawa mong yan? Eh di sige, kung talagang matigas ka. Wika ni Bobot. Sabay ihip ng dasal sa noo ni Aling Imang. Biglang sumigaw ang nilalang na sumapi sa ginang. Nagmakaawa itong pakawalan. Pakiusa, pakawalan mo ko. Utusan mo ang alaga mong bitawan ako. Ngayon nagmamakaawa ka. Pasensya na ha, pero naubos na yung ibinigay kong pagkakataon sa'yo eh. Pinatay ng paslit ang engkantong nagbigay ng sakit sa kanyang ina nang hindi pinapakinggan ng dahilan. Maya-maya ay nagkamalay si Aling Imang. Inabutan nito ng tubig ni Bobot. Eto na'y inumin niyo po. Kumusta ho ang pakiramdam niyo? Ayos na ang pakiramdam ko pero anong nangyari? Bakit ako nawala ng malay? Tugon ni Aling Imang. Sakto namang dumating si Mang Sensyo. Oh, bakit dyan nakaupo si Imang? Upuan ng pasyente yan ah. May kasama ako magpapagamot. Kinamot kasi ako ni Bobot tay. Nakaramdam ako ng sakit ng ulo kanina. Marunong na palang manggamot itong apo mo. Siya nga ba? O sige, mamaya tayo mag-usap at kailangan ko munang asikasuhin ang pasyente ko. Bobot, gusto mo ba akong tulungan? Sige ho, ano po bang gagawin ko lolo? Kunin mo yung langis at... Teka, bakit nandito ang libreta na madasal? Anong ginawa mo, Bobot? Ginamot ko lang po si nanay. Wala po akong ibang binasa sa libreta nyo. Paano mong ginamot ang nanay mo? Ano bang sakit niya? At ikaw bang may gawa ng pagtatawas na ito? Opo, ako po'y may gawa ng tawas. Sabihin mo sa akin, bakit nakabuklat ang libreta sa aklat ng mga pamparusa? Kasi nga po, binigyan ng sakit ng isang engkanto si nanay, kaya pinarusahan ko. Pinarusahan mo? Ay nako, mag-uusap tayo mamaya. Hala sige, pumasok ka sa silid. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Alam ni Bobot na galit ang matanda. Ngunit hindi niya alam kung bakit. Pumasok sa kwarto ang paslit. Matyagang nag-antay na tawagin ng kanyang lolo Sensyo hanggang sa hindi nito na malayang nakaidlip na pala siya. Maya-maya ay narinig nito ang boses ng matanda. Dali-dali siyang bumangon. Paglapat ng mga paa sa sahig. Laking pagtataka dahil naramdaman niya ang makapal na damuhan. Salip ang kawayang sahig ng kanilang tahanan. Inikot ng paslit ang tingin sa paligid. Napagtanto na nasa ibang lugar na naman siya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila hindi siya panaginip dahil nararamdaman niya ang lahat. Nasa loob ng makapal na kagubatan si Bobot na napapaligiran na naglalakihang puno. May naririnig itong mga nilalang na tumatawa at nagkakantahan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na iyon, kaya bagyang nakaramdam ng takot ang paslit. Maya-maya pa, muli niyang narinig ang tinig ng Mang Sensyo. Huwag kang matakot, Bobot. Nandito ka sa loob ng aking dome. Ito ang teritoryong kanlungan ng aking kaluluwa sa tuwing gusto ko magpahinga. Wika ni Mang Sensyo. Alam ni Bobot ang tungkol sa dome at kung para saan ito. Paulit-ulit na pinapaliwanag ng matanda sa kanya ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang matibay na dome, pati na rin ng poder, lalo na kapag nanggagamot. Ginagawa lang ito ng matanda
sa mga pasyente niyang nangangailangan ng espiritual na tulong. Bakit po pinapasok niyo ako dito? May problema po ba sa akin? Wala namang problema sa iyo, Apo. May gusto lang akong itanong eh. Ano ang ginawa mo sa nilalang na nagbigay ng sakit sa nanay mo kanina? Tinanong ko lang po siya, Lolo. Pero nagmatigas po eh. Minaliit pa ako, ang sabi niya, wala daw magagawa ang batang kagaya ko. Kaya ginamit ko yung susi ng dalakit. Nagpakawala ako ng 4 na dalakit nun para parusahan yung engkanto sa loob ng katawan ng nanay ko. Alam mo ba ang dahilan kung bakit niya binigyan ng sakit ang nanay mo? Tanong ni Mang Sensyo. Biglang naalala ni Bobot ang isa sa mahalagang turo ng binata. Ito ay palaging alamin ng dahilan ng lahat. Hindi ko po nagawang tanungin ng nilalang eh. Aminado po ako. Pagkakamali ko yun. Patawad po, Lolo. Hindi mo dapat sabihin sa akin yan, Bobot. Kung hindi sa nilalang nakamuntikan mo ng mapatay. Mabuti na lang, pinakinggan ng mga dalakit ang paliwanag ng nilalang at hindi nila tinuluyan. Kasalanan ng iyong ina kung bakit siya pinarusahan ng elemento. Aminado siya doon. Humingi na din ng tawad ang iyong ina. Ikaw na lang ang inaantay ng nilalang. Maglakad ka papunta sa gawing norte. May makikita kang malaking bato. Antayin mo doon ang nilalang na makapag-usap kayo. Naglakad ang binata papunta sa sinasabing direksyon ng matanda. Narating nito ang malaking bato kung saan nakaupo ang isang magandang batang babae. Nagulat si Bobot dahil may gasgas ito sa kanang braso at may halaman na nakatapal sa tuhod. Anong nangyari sa'yo? Bakit puro sugat yung katawan mo? Isang batang manggagamot ang may gawa nito sa akin. Kinulong niya ako sa katawan ng isang babae. Pinarusahan niya ako eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito? May inaantay ako nilalang. Kailangan ko siyang makausap eh. Dahil may nagawa kong hindi maganda. Pinarusahan ko siya nang hindi man lang inaalam ang buong pangyayari. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Ako din may inaantay ako eh. Yung manggagamot na nagparusa sa akin, ang sabi ni Tandang Sensyo, hindi lang daw naunawaan ng manggagamot na yon ang nangyari. Kaya naparito siya upang makipag-usap. Nanlaki ang mga mata ni Bobot nang mapagtanto na ang kausap ay ang mismong engkantong pinarusahan. Nilapitan niya ito. Kumuha ng panghaplas sa kanyang bulsa. Amin na nga yung tuhod mo nang malagyan natin ng gamot. Pasensya ka na. Hindi ko man lang inalam ang totoong pangyayari. Pinarusahan kaagad kita. Sana mapatawad mo ko. Ikaw ba yung batang manggagamot? Oo, ako nga yun. Ako may kasalanan kung bakit ka nagkaganito. Kung gusto mo kong gantihan, karapatan mo yun. Nauunawaan ko naman eh. Hindi na kailangan. Malinaw naman na hindi mo alam yung ginagawa mo eh. At isa pa, nararamdaman kong mabuti kang tao, kaya ayos lang. Nauunawaan ko din kung bakit mo ginawa yun. Nga pala, ang pangalan ko ay Cassandra. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Bobot. Ikinagagala kitang makilala. Nga pala, bakit ka nandito sa dome ni Lolo Sensyo? Tinignan ni Tandang Sensyo ang nanay mo eh. Nalaman niya ang nangyari. Pinuntahan niya ako at pinatawag kaya ako nandito. Tugon ni Cassandra. Nag-usap pa ang mga ito tungkol sa maraming bagay, gaya ng pinagmula ng batang engkanto at kung ano ang kakayahan nito. Nalibang ang dalawa sa pag-uusap hanggang sa kinakailangan ng umalis ni Cassandra. Magkikita pa ba tayo uli? Bakit? Gusto mo ba ako maging kaibigan? Oo naman. Wala naman sigurong masama kung makikipagkaibigan ako sa'yo, di ba? Oo no. Simula ngayon magkaibigan na tayo. At kung gusto mo ako makausap, pumunta ka lang sa gubat. Tawagin mo ang pangalan ko. Sabay sambit na mga orasyon na to. Matapos ibigay ang orasyon,
Mabilis na naglaho ang batang engkanto. Tila hinigop naman pabalik sa pinagmulan si Bobot. Naramdamang bumagsak siya sa sahig. Aray! Ang sakit ng puwet ko, teka. Huh? Nakabalik na pala ako sa kwarto? Wika ni Bobot. Akmang tatayo na sana ito nang biglang magsalita si Mang Sensyo. Siguro naman ngayon, magtatanda ka na. Opo. Mahalagang aral lang itinuro niyo sa akin. Lagi ko pong tatandaan yun. Tugon ng paslit. Matapos ang kaganapan, natutunan ni Bobot ang pinakamahalagang bagay tungkol sa panggagamot. Ito ay ang pagiging mapagkumbaba at ugaling masiyasat bago gumawa ng anumang aksyon. Simula ng araw na yun, hinayaan na ni Mang Sensyo ang paslit na tumulong. Tumatanggap na din ito ng pasyente. Nagtatagumpay naman ang bata sa panggagamot. Dahil dito, lumaganap sa baryo ang balita tungkol sa isang batang albularyo na may kakaibang kausayan sa panggagamot. Dinarayo ng mga tao si Bobot upang magpatingin. Lalong dumami ang tagahanga nito. Kaso nga lang kasabay nun ay ang pagdagsa din ng mga taong naiinggit sa kanya. Isa na dito ang manggagamot na nagmula pa sa kabilang bayan. Narinig nito ang kakayahan ng paslit. Hindi makapaniwalang nalampasan siya nito sa panggagamot. Gusto ko makilala ang batang yon. Simo, samahan mo ko sa kabilang bayan. Tignan nga natin kung gaano kagaling ang apo ni Sensyo. Pero Kaberto, talaga bang papatulan niyo yung paslit? Alanganin naman yung gusto mo para sa isang kagaya niyong batikan. Hindi alanganin yon, Berto. Ang pagiging manggagamot ay walang pinipiling edad. At sa tingin ko, masasapawan ako ng batang yan. Kaya gusto ko malaman kung totoo ang sinasabi ng mga tao nang sa ganon, makagawa ko ng aksyon. Sakit sa lalamunan nitong si Sensyo. Talagang dumagdag pa ang apo niya. Pag-uusap ni Kaberto at Simo. Nagpunta ang mga ito sa tahanan nila Bobot. Saktong nasa kalagitnaan ng panggagamotang paslit. Nakatayo si Mang Sensyo sa tabi nito habang nakikipag-usap sa pasyente. Nakita ni Kaberto ang dating parokyano na nakapila para magpatingin. Kaya lalo itong nanggalaiti. Nagpumilit itong pumasok sa loob ng bakuran kahit siksikan ang tao doon sa loob. Napansin naman ito ni Mang Sensyo kaya dali-dali itong tumayo sa pintuan. Kaberto, magandang gabi sa'yo. Anong maitutulong ko? Bakit ka napasugod sa ganitong oras ng gabi? Magandang gabi, Mang Sensyo. Gusto ko lang makita kung paano manggamot ang apo mo at bakit kinalala siya ng ganito kabilis. Walang problema. Hanggat hindi ka nagiging sagabal sa ginagawa ng apo ko, maaari mong panoorin ang kanyang ginagawa. Halika, tumuloy ka. Naupo si Kaberto sa sulok habang pinapanood ang paslit. Napansin nito, walang pinagkaiba ang ginagawa ni Bobot sa kanilang pamamaraan. Parehong kumbate espiritual ang ginagamit na paraan. Nang mga oras na yun, isang babaeng sinapian ng duwende ang ginagamot ni Bobot. Nakikita ni Kaberto kung paano nitong pinarurusahan ang nilalang. Hindi makapaniwala ang Ginoo na sa murang edad ng paslit, may taglay itong kakayahan ng isang batikang manggagamot. Maya-maya pa, tuluyan ng sumuko ang nilalang sa katawan ng pasyente. Tinanggal na nito ang inilagay na pinsala. Nangakong hindi nagagambalain pa ang babaeng iyon. Tumayo si Bobot para uminom ng tubig. Tumayo din si Kaberto. Hinarap ang mga taong nag-aantay. Mga kasama, alam ko ang iba sa inyo ay kilala ko. Karamihan sa mga mukhang nakikita ko ngayon ay mga masugid kong parokyano.
Nasaksihan ko ang pamamaraan ng panggagamot ng batang ito at masasabi kong isa siyang huwad. Nagulat si Mang Sensyo sa sinabi ni Caberto, kaya dali-dali niya itong nilapitan. Berto, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasabi ang bagay na yan? Bakit hindi ba totoo? Kakuntsaba niyo ang pasyente niyan at ang pamamaraang ginagamit ng apo mo, kinopya niyo lang sa akin. Anong pinagsasasabi mo? Hindi huwad ang apo ko at lalong hindi mula sa iyo ang pamamaraang ginagamit niya. Makasama, pasensya na po kayo. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Sandali lang po at ayusin namin ito. Wika ni Mang Sensyo. Nagbulungan ang mga tao. Naririnig ni Bobot ang masasakit na salita mula sa mga ito. Lolo, ano po bang nangyayari? Sa kasino po ba sila? Maupo ka lang, Bobot. Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Meron lang kaunting hindi pagkakaintindihan. Wika ni Mang Sensyo. Sa pagkakataong iyon si Caberto ang sumagot. Anong hindi pagkakaintindihan? Malinaw na ang ginagawa nyo. Pangungopya ng pamamaraan ko sa panggagamot. Makasama, huwad ang batang ito. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Berto, itigil mo yan. Alam mong hindi huwad ang apo ko. Kung may galit ka sa akin, huwag mo nang idamay ang bata. Ang tanging intensyon ni Bobot ay makatulog nang walang hinihinging kapalit. Kahit kailan, hipokrito ka talagang matanda ka. Anong walang hinihinging kapalit? Tignan mo mga bayong ng gulay na yan. Anong tawag mo sa mga yan? Hindi ba yan ang kapalit ng panluloko nyo sa mga tao? Masyadong mabigat ang binibintang mo, Caberto. Binabalaan kita. Isang maling salita pa. Pagsisisihan mo ang susunod na gagawin ko. At ngayon pinagbabantaan mo ko. Sige, nang makita ng lahat kung sino nagsasabi ng katotohanan at kung ano ang taglay na kulay ng balat niyong maglolo. Umalis ka na, Berto. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo inaamin na huwad kayo. Talagang sinusubukan mo ang pasensya ko. O sige, kung yan ang iniisip mo, wala akong magagawa. Tao na magpapasya. Makasama, sa tingin niyo ba, huwad ang aking apo? Tanong ni Mang Sensyo. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nagsalita. Maging ang pasyenteng kakatapos lang gamutin ni Bobot, piniling manahimik. Hindi makasagot ang mga tao. Nangangahulugan lang na hindi sila lubusang nagtitiwala sa apo mo, tanda. Makasama, nasa inyo ang pagpapasya. Ang intensyon ko lang, isiwalat ang katotohanang huwad ang batang albularyong to. Wika ni Caberto. Nagulat ito nang biglang sumigaw si Bobot. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ako peke. At ngayon, papatunayan ko sa'yo. Wika ng paslit. Naglakad ito papunta sa mga tao. Nilapitan ang isang matandang walang malay. Puno ng sugat ang katawan nito, na tila unti-unting kinakain ng uod. Nakatayo lang ang paslit sa tabi, habang hawak ang kamay ng matanda. Nasa tabi mo ko, Bobot. Ako nang bahala sa sakit ng matandang yan. Ipakita mo sa kanila na totoo ang sinasabi mo. Hindi ka peke. Nagulat ang paslit dahil kahit hindi tinawag si Cassandra ay kusa itong dumating. Cassandra, anong ginagawa mo dito? Saka ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, unahin mo muna ang pasyenteng ito. Sundan mo mga sasabihin ko. Nagbulong ng mga dasal si Cassandra sa tenga ni Bobot. Sinundan naman ito ng binata. Matapos ay inilabas nito ang langis na nasa bulsa. Pinahiran ang mga sugat at sa mismong harapan ng maraming tao, unti-unting natuyo ang nabubulok nitong laman hanggang sa tuluyang maghilom. Nanlaki mga mata ng karamihan, napuno ng bulong-bulungan ang paligid.
Ayon sa mga ito, nakakapaghimala si Bobot. Maging si Mang Sensyo, hindi inasahang magagawa ito ng apo ng ganong kabilis. Ngayon Berto, masasabi mo bang peke ang apo ko? Tanong ng matanda. Napaya ng husto si Kaberto, kaya umalis ito ng walang paalam. Ngunit bago pa man tuluyang makalabas ng bakuran, nag-iwan ito ng banta kay Bobot. Tandaan mo may araw ka din. At sa oras na mag-cross ang landas natin bubuwit, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Tandaan mo ang araw na ito dahil hindi ako titigil hanggat nakikita kong gumagalaw ka. Wika ni Kaberto. Hindi naman nakasagot si Bobot. Bahagya itong natakot dahil hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit yun ginawa ng Ginoo. Gayong pareho silang manggagamot na ang intensyon ay makatulong sa kapwa. Dahil sa kaganapan, nagpasya si Mang Sensyo na pansamantalang itigil ang gamutan. Itutuloy na lamang ito kinabukasan. Naunawaan naman ng mga tao ang kalagayan nila. Nagulat si Bobot sa mga nangyari. Alam ng matanda na hindi siya makakagalaw ng maayos sa panggagamot. Ayos ka lang ba Bobot? Wala naman siyang ginawa sa'yo, hindi ba? Tanong ng matanda habang nakaupo sa harap ng paslit. Wala naman po lolo. Pero bakit po ganun si Kaberto? Hindi ba pareho lang naman kaming manggagamot? Bakit kailangan niyang manira ng kapwa? Nahalata ng matanda ang matinding kalungkutan sa boses ni Bobot kahit biyasa na ito sa panggagamot. Hindi pa rin maitatanggi na isa pa rin siyang paslit. Hayaan mo na sila Bobot. Alam mo sa mundong ginagalawan natin, may mga tao talagang ayaw malamangan ng kapwa. Kaya gagawin nila ang lahat para sirain ito at yon ang nangyari kay Berto. Hindi ba pwedeng magtulungan na lang kaysa manira pa ng kapwa? Isa lang naman ang hangarin namin Kahit anong gawin natin, may mga taong talagang kagaya nila. Ipasa Diyos mo na lang ang lahat. Siya ang higit na nakakakita kung sino ang mabuti. Muling wika ni Mang Sensyo. Ilang araw ding dinamdam ni Bobot ang nangyari. Palagi itong nagkukulong sa silid. Halos ayaw lumabas. Kung hindi tatawagin ng ina para kumain, hindi ito aalis sa kanyang silid. Hanggang sa naisipan nitong puntahan ng lugar na sinasabi ni Cassandra, tinignan nito kung may tao sa sala at nang masiguradong walang tao, dali-daling lumabas ng tahanan ang paslit. Lingid sa kalaman nito, minamatyaga ni Mang Sensyo ang kanyang galaw. Naglakad si Bobot papunta sa kagubatan. Tinawag si Cassandra. Hindi lumabas ang engkanto. Nanatili siya doon ng ilang oras sa pag-asang magpapakita ito. Sa hindi kalayuan ay nakamasid lang ang matanda. Inaabangan nito ang susunod na gagawin ng apo. Ilang sandali pa ay nagpasya ng umuwi si Bobot. Dali-dali na ring umalis sa lugar ang matanda upang hindi malaman ng paslit na sinusundan siya nito. Matamlay na pumasok ng tahanan si Bobot dahil hindi nagpakita ang kaibigang engkanto. Dumiretso ito sa kanyang silid, muling nahiga sa kama. Maya-maya ay lumitaw si Cassandra sa kanyang tabi. Pasensya ka na kung hindi ako nagpakita kanina. Sinundan ka ni Mang Sensyo kaya natakot ako magpakita. Sa totoo lang, wala kasi akong tiwala sa kanya Ganun ba? Ibig sabihin nandun ka rin kanina? Oo naman naroon ako. Kaya nga nakita ko ang lolo mo Pero ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka nang hindi lumalabas sa silid Dahil doon sa nangyari Cassandra, masama pa rin ang loob ko sa mga narinig ko mula kay Kaberto. May mga manggagamot din palang inggit sa kapwa nila. Hindi mo maiiwasan yun, Bobot.
Ang isipin mo na lang, tama ang ginagawa mo. Hayaan mo sila. Siraan ka man nila sa iba, ang mga bakas ng iyong kamay ang siyang magpapatunay na malinis ang hangarin mo at totoo ka sa ginagawa mo. Napangiti si Bobot. Kahit papano ay nabuhayan ng loob. Nag-usap pa ang dalawa ng matagal hanggang sa nakumbinse ng batang engkanto si Bobot na bumalik na sa panggagamot. Matapos ang pag-uusap, lumabas ito ng silid at nilapitan si Mang Sensyo. Oh, bakit parang biglang nagbago yung reaksyon ng mukha mo? Ano bang nakain mo? Wala nga po, Lolo. Pero hindi po yan ang inilapit ko sa inyo. Gusto ko na po ipagpatuloy ang panggagamot. Sinasabi ko na nga ba't magigising ka ring bata ka? O siya, kumain ka muna at tamang-tama mamayang hapon. Pupuntahan ko yung isang babae doon sa kabilang baryo. Gusto kong sumama ka sa akin. Wika ng matanda. Matapos kumain ay nag-ayos ng sarili si Bobot. Isinuot nito ang kanyang maliit na bag na pinaglalagyan ng mga libreta, langis at mga pangontrang ibinibigay sa mga nagiging pasyente. Kinuha din ito ang lumang tungkod ni Mang Sensyo. Paglabas ng tahanan, pinagtatawanan pa ito ng matanda dahil sa kanyang ayos. Aba, kulang na lang sombrerong debanig. Kamukha na kita. Lolo naman ganito naman palagi yung ayos ko pag lumalakad tayo. Pero, meron ka bang sombrerong debanig dyan? Oo naman. Ay sandali, kukunin ko. Dali-daling pumasok ng tahanan ang matanda. Nagpakita naman si Cassandra kay Bobot. Mag-iingat ka mamaya, Bobot. Malakas na mambabarang ang kalaban nyo. Narinig kong nag-uusap ang nanay mo at si Mang Sensyo. Ayos lang, Cassandra. Alam ko naman na hindi mo ko iiwan Siyempre naman, magkaibigan tayo Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay dumating si Mang Sensyo bitbit ang sombrerong debanig. Ito. Ito na ang sombrero mo. Parang may nakita kong kausap ka kanina. Sino ba yon? Ha? Guni-guni mo lang yung lolo. Wala po akong kausap dito. Halika na bago pa tayo buta ng dilim Tugon ni Bobot. Naglakad ang dalawa palabas ng bakuran. Matawa-tawa si Aling Imang nang makita ang maglolong naglalakad ng sabay na parang ginagaya ng paslit ang kilos ng matanda. Aba Bobot, parehong-pareho ang ayos niyong dalawa. Ay talagang idolo mo ang Lolo Sensyo Wika ni Aling Imang habang pinagmamasdang maglakad palayo ang anak. Napagtanto nito na malayo na ang narating ng bata at malayo pa ang mararating nito sa piniling larangan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang tahanan ng pasyente. Maraming taong nakaabang sa labas, bagay na ipinagtataka ng matanda. Ano kayang ginagawa ng mga taong yan dito? Bakit sila nandito? Wika ni Mang Sensyo. Dire-diretsyong pumasok ang dalawa. Narinig ng mga ito ang bulungan ng mga tao. Mukhang inaasahan nila yung pagdating natin, Lolo. Nandito sila para panoorin yung gagawin nating panggagamot. Malakas na mambabarang ang kalaban natin, Bobot. Ngayon pa lang babalaan na kita na maaaring hindi ko kayanin ang makipagtuos sa kanya. Manatili kang nakaantabaya po. Alam ko po yung tungkol sa kalaban natin ngayon. Nakaanda na po ako. Tugon ni Bobot. Lingid sa kaalaman ng mga ito na naroon ang mag-aaral ni Caberto. Nakaupo ito sa sala at nag-aantay ng mga mangyayari. Mabuti naman at dumating na kayo, Mang Sensyo. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong gagawing masama Manonood lang ako.
Titignan ko nung gagawin mo sa mambabarang na nagbigay ng sakit sa taong to. Wika ni Simo. Wala akong pakialam sa pakay mo dito. Hanggat hindi ka nakakasagabal sa gawain namin ng apo ko, wala kang magiging problema. May magagawa ka nga ba? Balita ko, 5 batikang manggagamot na ang tumingin sa taong to, pero lahat sila walang nagawa. Wika ni Simo. Napangiti na lang si Mang Sensyo at sinimulang kausapin ng pasyente. Habang ginagawa niya ito, si Bobot naman ay tinitignan ng masama ang mag-aaral ni Berto. Anong tinitingin-tingin mong bubuit ka? Baka gusto mong… Wag mo nang pansinin ang taong yan, Bobot. Malakas lang kumain yan. Halika na dito, kailangan ko ang tulong mo. Ikaw ang tumawas sa kanya at ako na ang bahalang maglagay ng poder para walang asungot na makialam sa gagawin nating panggagamot. Naglakad palapit kay Mang Sensyo ang paslit habang nakatingin ng nakakaloko kay Simo. Lalo naman itong naasar nang inilabas ng binata ang kanyang kamay at ipinakita ang gitnang daliri. Meron pala ako ibibigay sa'yo, Manong Simo. Ayan oh, tignan mo yung daliri ko. Natawa ang mga nakakita sa ginawa ni Bobot. Walang magawa si Simo kung hindi pigilan ang sarili. Mamaya ka sa akin. Mamaya ka sa akin, bubwit ka. Sinimulan ni Bobot ang pagtawas, habang si Mang Sensyo naman ang naglalagay ng puder sa paligid. Ilang sandali pa nagulat ang lahat dahil biglang sumabog ang hawak na kandila ng paslit. Malakas nga po ang isang tulolo, pero nagawa ko pong matunto ng kanyang kinaroroonan. Magaling nga po. Ngayon sa tingin mo, magagawa ba natin siyang hulihin? Magagawa natin siyang ulihin. Pero sa antas ng pangangatawan ng pasyente, malabong mapasapi natin ang mambabarang dahil maaaring ikamatay na ito ng ginagamot natin. Magaling, Bobot! Ngayon, ano ang pinakamabisang gawin? Lagyan ng malakas sa proteksyon ng katawan ng pasyente at gamutin ang pinsala mula sa loob ng kanyang dome. At paano mo naman gagawin ang bagay na yon, Aber? Gaya lang din ang ginawa niyo po, Lolo. Pumasok ka sa dome ng pasyente at papasok din ako sa inyo. Nang sa ganun buo ang depensa habang nagsasagawa tayo ng opensa mula sa loob. Nakikinig lang si Simo. Napagtanto na mahusay talagang mag-isip si Bobot. Hindi lang yun. Nararamdaman din ito ang presensya ng malakas na nilalang na nasa loob ng katawan ng paslit. Nagpa siya itong manatili para mag-obserba. Ginawa ng dalawa ang plano ni Bobot. Parehong nakaupo ang mga ito sa tabi ng pasyente habang nakapikit ang mga mata. Nang mga sandaling iyon, nasa loob na ng dome ng pasyente si Mang Sensyo. Inaantay naman ni Bobot ang hudyat mula sa matanda upang pumasok. Maya-maya pa, kinalabit ni Mang Sensyo ang kamay nito. Alam ni Bobot na yun na ang hudyat ng kanyang lolo. Pumasok ang paslit at nakita nito ang kakaibang kadiliman. Alam ni Bobot na ito ang dome ng pasyente at ang kadilimang bumabalot ay ang kagagawan ng mambabarang. Nasakop na nga ng mambabarang na yun ang pagkatao ng pasyente. Ngayon medyo mahihirapan tayo nito, Lolo, pero alam kong kaya ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Bobot. Gaya ng sinabi ko, malaya kang gawin ang anumang gusto mo dito sa loob ng astral na mundo. Mag-iingat ka lang sa mga tigalpong bibitawan dahil baka maapektuhan ang pasyente. Alam ko po, Lolo. Eto na, sisimulan ko na po. Inilabas ng binata ang kanyang libreta. Nag-usal ng mga dasal panggamot. Binasbasan nito ang pasyente sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan nito. Nagpatuloy lang ang ginagawa ni Bobot hanggang sa tuluyang mapagaling ang kaluluwa ng pasyente. Magaling, Bobot. Nagawa mong gamutin ang pinsala sa kaluluwa ng pasyente. Pero hindi pa tayo tapos.
dahil hindi mawawala ang sumpa sa kanya kung hindi ito tatanggalin ng mambabarang o kung hindi mamamatay ang nagbigay sa kanya ng sumpa. Natuntunan natin ang kinaroroonan niya, Lolo. Bakit hindi natin puntahan? Hindi maaari, Bobot. Maaaring sinadya nitong magpakita. Hindi pangkaraniwang ilantad ng isang mambabarang ang kanyang kinaroroonan. Pero paano po natin siya matatalo? Pag-uusap ng dalawa. Sa pagkakataong iyon sumagot si Simo. Makakatulong ako. Yan ay kung gusto nyo. Ano naman ang binabalak mo, Aber? Wala akong binabalak na masama. Nag-aalok ako ng tulong. Kung ayaw nyo, wala namang problema. Ay sige nga, anong maaari mong gawin? Kaya ko matukoy kung patibong ang hinahain sa inyo ng mambabarang. Ngayon kung wala namang kayong tiwala, edi wag. Bakit mo naman kami tinutulungan? Sa totoo lang, Manong, mahirap man aminin. Nakita ko ang kausayan nitong bubwit. Ni Bobot pala. Napatunayan ko din na hindi totoo ang bintang ni Caberto. Siya ang nagkamali eh. Gusto lang nitong siraan ang reputasyon ng apo nyo. Oo, estudyante ako ng taong yun. Pero hindi ibig sabihin magkapareho kami ng prinsipyo. Ang totoo niyan, hindi ako nagpunta dito dahil sa utos niya, kung hindi sa sarili kong pagpapasya. Kung ganon, ano pag ginagawa mo dyan? Wala tayong matatapos, puro kasalita. Tugon ni Mang Sensyo. Tumayo si Simo at pinuntahan ng pasyente. Dinama ang pulso at muling kinausap ang matanda. Tamang nakita nyo. Totoong yun ang kinaroroonan ng mambabarang. Pero delikado ang sumugod ng basta-basta. Dulot ng malakas na proteksyon sa paligid ng kanyang tahanan. Kung ganon, anong maaari natin gawin, Simo? Isa lang ang paraan. Hindi pa alam na mambabarang na isa ko sa inyo. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang papasok sa bahay ng mambabarang. Wala namang masama kung tutulong ako sa kapwa manggagamot, hindi ba? Salamat kung ganon. Ikaw, Bobot, maiwan ka sa pasyente. Hindi po, Lolo, sasama ako. Ito ang una kong engkwentro sa isang mambabarang at gusto kong maranasan kung paano makipaglaban sa mga kagaya niya. Kung sabagay, mararanasan mo rin to sa malaot madali. Ayos na ang kalagayan ng pasyente. Halika na, kailangan nating magmadali. Kagad lumakad ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng mambabarang. Habang nasa daan kinausap si Simo ni Bobot. Alam mo, sa totoo lang hanga ako sa tapang mo. Hindi ka nagdalawang isip na sumama. Natatakot din po ako. Kaso, ito po yung tungkulin na nakaatang sa akin eh. At isa pa, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya nga hanga ako sa'yo. Kasi mas malaga ang buhay ng iba para sa'yo eh. Normal lang naman po siguro yun, di ba? Malaki ang tiwala ko sa Diyos na kapag inuna ko ang kapwa, siya na ang bahala sa akin. Pero may iba ako. Nandito na tayo. Magantay kayo dito. Ako ang unang papasok. Teka, may sasabihin pala ako, Bobot. Masaya ako nakilala kita. Ako din ho. May gusto pala akong ibigay sa inyo. Tugon ni Bobot. Sabay tanggal ng kamay sa bulsa. Itinapat ito kay Simo na nakataas ang hinlalaki. Akala ko yung gitnang daliri na naman eh. Ayos yan ha. Maraming salamat. Dito muna kayo ha. Papasok na ako. Wika ni Simo. Naglakad ito papasok ng bakuran ng mambabarang. Nang marating nito ang pintuan, biglang tumalisik si Simo. Lumabas sa tahanan ang isang matandang lalaki. Mahaba ang buhok nito. May suot na korona. May hawak na tungkod sa kanang kamay na naghuhugi sibat. Sinasabi ko na nga bang pupunta ka? Pero sandali lang, hindi ikaw ang inaasahan ko. Nasaan ang batang manggagamot? Mang Efraim, ikaw ang mambabarang? Nagulat si Simo.
dahil ang mambabarang na kalaban nila walang iba kung hindi ang ama ni Caberto. Oo, Simo. Ako nga. Tama ang hinala ni Berto sa'yo. Traidor ka. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasaan nagtatago ang batang manggagamot. Hindi ako nagtraidor. Tumutulong lang ako sa kapwa manggagamot. Ginawa ko lang ang sa tingin kong tama. Pasensya na po, Mang Efraim, ha? Pero hindi ko ipagkakalulo ang batang albularyo kahit patayin mo pa ako. Tugon ni Simo. Hinila ni Efraim ang kwelyo ng damit nito patayo. Sa gagawin ko sa'yo, siguro naman mapapagtanto mong mali ka ng pinanigan. Wika ni Efraim. Nanlaki ang mga mata ni Bobot nang biglang sumabog ang ulo ni Simo. Nakaramdam ng matinding galit ang paslit. Hindi ito napigilan ni Mang Sensyo. Ako ba ang hinahanap mo? Nandito ako! Wika ni Bobot. Binitawan nito ang walang buhay na katawan ni Simo at hinarap ang paslit. Hindi ko akalaing papatol ako sa bata. Pero alam kong banta ka sa mga plano namin ni Berto. Kaya kailangan kitang patayin. Wika ni Efraim. Binato nito ng tigalpo si Bobot. Kaso nga lang hindi tumalab. Nagtaka ito dahil hindi niya naramdamang nagtaas ng depensa ang paslit. Nagmumula sa ibang tao ang depensang iyon. Hindi mo magagalaw ang apo ko. Kailangan mong dumaan sa ibabaw ng bangkay ko bago mo siya mahawakan. Sensyo, ang dakilang albularyo ng kabilang bayan. Hindi ko alam kung saan mo kinuha ang lakas ng loob para harapin ako. Kahit alam mong wala kang binatbat. Matagal na panahon tayong hindi nagkita. Hindi ka pa rin nagbabago. Mayabang ka pa rin. Dahil alam ko ang kapasidad ko at kilala ko ang sarili kong lakas. Hindi pagmamayabang ang tawag dun kung hindi pagharap lamang sa katotohanan. Siya nga ba? Ay tignan natin. Muling nagbato ng tigalpo si Efraim. Sa pagkakataong iyon si Bobot ang gumamit ng depensa. Biglang napalingon ang dalawang matanda dahil hindi nila akalaing magagawang kontrahin ng paslit ang ganong kalakas na atake. Alam ni Mang Sensyo na kung sakaling tamaan siya nito, maaari niyang ikamatay. Malakas ka nga talaga gaya ng sinabi ni Berto. Pero ang tanong, hanggang kailan ka tatagal? Wika ni Efraim. Binato niya ng sunod-sunod na tigalpo ang paslit. Kaso nga lang nanatiling nakatayo si Bobot. Nakatitig ito sa kanya habang nakangiti. Wala ka ba napapansin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tumatalab ang mga atake mo sa bata? Tanong ni Mang Sensyo. Saka palang napansin ni Efraim ang nangyayari. Wala akong pakialam. Maya-maya lang ay babagsak na din ang depensa ng apo mo. Papasan pa't makikita mong nagkalat sa paligid ang pira-piraso niyang... Hindi na nito naituloy ang sasabihin dahil naramdaman na may kung anong tumama sa kanya. Nanigas ang katawan nito. Kahit anong gawin, hindi niya maigalaw ang mga binti. Napatingin ito kay Bobot na noon ay may hawak na libreta. Ngayon ako naman! Wika ng paslit. Sunod-sunod na dasal pang atake ang binitawan nito mula sa iba't ibang aklat ng karunungan gaya ng Sator Coronados, Metatron, Atardara at ang mismong Infinito de Deus. Kung sa pangkaraniwang mga mata lang, hindi mo makikitang nagliliparan ang espiritual na sandata. Ngunit sa taong may kakayahan, makakaramdam ka ng kilabot kung makikita mo maging ang mga nilalang na nagbabato at may hawak nito. Hindi man lang naisip ni Efraim
na nagawang makumpleto ni Bobot ang aral ng 7 aklat ng karunungan sa edad na 12. Saka pa lamang huminto ng pag-atake si Bobot nang maramdaman nito na wala na sa katawan ng mambabarang ang kanyang kaluluwa. Halika na, Bobot. Kailangan nating balikan ng pasyente. Siguradong sumapi sa katawan nito ang kaluluwa ng mambabarang. Sige po, Lolo, at kung sakali man, ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali dahil doon ko siya tatapusin. Pagdating ng dalawa sa tahanan ng pasyente, nakita nila itong nagwawala. Pilit pinipigilan ng mga kaanak ang katawan nito. Ngunit sadyang napakalakas at hindi nila kayang ibalik sa pagkakahiga. Hindi nga ako nagkamali, Apo. Nandito na nga siya. Alam ko pong gagawin niya to eh. Naramdaman ko ang aura niya sa katawan ng pasyente. Siguradong may connection sila. Halika na, Lolo, tapusin na natin ang labang to. Nilapitan ng paslit ang nagwawalang pasyente. Laking gulat ng mga pumipigil dahil gamit lang ang hintuturo ng binata, nagawa nitong pigilan ang pag-aamok ng pasyente. Napakatalas ng utak mo, bata. Hindi ko inakalang magagawa mo kong talunin. Pero tignan natin kung ano ang gagawin mo ngayong hawak ko ang kaluluwa ng taong ito. Hindi sumasagot si Bobot. Sa halip ay pumikit ito at idinampi ang kamay sa noo ng pasyente. Nagulat si Efraim kung paanong nakapasok ang paslit sa kanyang dome. Anong ginagawa mo dito? Paano kang nakapasok? Nakalimutan mo yata na ang una naming tinignan na yung pasyente. Natural, makakapasok kami sa kanyang dome. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Dahil kung hindi ka umubra sa mundo ng mga buhay, sa tingin mo, may magagawa ka ba sa mundo kung saan hawak ko ang sitwasyon? Anong sinasabi mo? Paano mong napanghahawakan ng dome ko? Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo ang lahat. Tumingin ka na lang sa paligid. Inikot ni Efraim ang kanyang tingin. Napagtanto nito na wala siya sa sariling dome. Anong ginawa mo? Paano akong napunta sa dimensyong ito? Cassandra, ikaw na nga yung sumagot sa tanong yan. Ang kulit! Simple lang, mambabarang. Isa kong maharlikang engkanto. Higit na mas nakakataas ang aking otoridad. Kaya naman nang ginamot ni Bobot ang pasyente, nagpa siya kong manatili sa doming ito. Dahil alam kong darating ka. At pasensya na, pero nahulog ka sa aking patibong. Biglang napalood si Efraim. Nabalot ng napakaraming baging ang kanyang katawan. Paigpit ito ng paigpit. Sinisip-sip din ng baging ang enerhiya ng matanda hanggang sa tuluyang matunaw ang kaluluwa ng mambabarang. Maya-maya pa ay dumilat na si Bobot. Nagpasalamat ito sa gabay. Kinausap si Mang Sensyo. Tapos na po ang laban, Lolo. Natalo na natin ang mambabarang. Anumang oras, babalik na sa wisyo ang pasyente. Wika ni Bobot. Hindi pa tayo tapos, Bobot. Magpahinga ka lang sandali para makabawi ng lakas. Paparating na si Berto. Nakarating sa kanya ang nangyari nito at alam kong hindi niya papalampasin ang kamatayan ng kanyang ama. Ito ang pinakahinihintay ko. Hayaan mo po siyang dumating na magkaharap kami at mapatunayan kong hindi ko kinopya ang kakayahan niya mula sa kanya. Naupo ang paslit sa sulok at pumikit. Laking gulat ni Mang Sensyo nang makita ang puting liwanag na bumalot sa katawan ng apo. Maya-maya pa, narinig na nila ang boses ni Berto. Malayo pa lang, isinisigaw na nito ang pangalan ni Bobot. Tumayo si Mang Sensyo sa bakuran at hinarap ito. Wala dito si Bobot kung siyang inahanap niyo. Napakawalang yanyo. Nagnakaw na nga kayo ng kakayahan mula sa akin. Pinatay niyo pa ang tatay ko. Pwede bang itigil mo ang pag-akto na ikaw ang biktima?
dahil alam ng lahat ang totoo mong kulay, Berto. Isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa iyo. Yon ay ang kamatayan mo, pati na rin ang kamatayan ng iyong abo. O talaga? Bakit hindi mo subukang sumugod? Sinugod ni Berto ang matanda. Nagbato ito ng mga dasal pang tigalpo, ngunit hinawi lang ito ni Mang Sensyo. Mayabang ka talaga, Sensyo. Pero hindi ako magpapatalo sa iyo. Pagbabayaran niyo ang kamatayan ni tatay at ng estudyante ko. Sa totoo lang, hindi ako dapat humarap sa iyo kundi si Bobot. Alam mo bang nanggigigil sa iyo ang apo ko? Pero sa kasamaang palad natutulog kaya ako muna ang makikipaglaro sa iyo. Wala akong pakialam sa iyo, tanda! Muling nagbato ng dasal si Berto. Sinabayan pa ito ng pisikal na atake. Sa pag-aakalang magagawa niyang talunin ang matanda, ngunit lingid sa kaalaman ng kalaban na eksperto sa kombate pisikal ang matanda, kaya hindi umubra ang mga atake nito. Maya-maya pa, naramdaman ni Mang Sensyo ang presensya ni Bobot. Nilingon nito ang sulok kung nasaan ang paslit. Wala na ito doon sa lugar. Nagulat na lang si Berto nang makitang nakatayo na si Bobot sa kanyang harapan. Akmang susuntukin na sana nito ang paslit nang bigla naman tumilapon palayo. Ang ingay din talaga ng bunganga mo, ano? Walang yaka! Ang lakas ng... Hindi na nagawang tumayo ni Berto dahil muli itong sumubsob sa lupa. Ano yun? May sinasabi ka ba? Tugon ni Bobot. Hindi magawang makatayo ni Berto dahil sa tuwing gagawin niya ito, muli din siyang babalik sa pagkakadapa. Tigilan mo ang pangisulto sa pagkatao ko. Sa oras na makabangon ako dito, bata mo lang Oh, anyari sa'yo? Ngayon sabihin mo sa akin kung nanggagaya ba ako ng kakayahan. Meron ka rin bang kaalaman sa paggamit ng enerhiya ng bato-balani ng mundo? Wika ni Bobot. Isa ito sa mga aral na itinuro ni Mang Sensyo at nagawang maperpekto ng binata ang dasal na ito. Hindi na hinayaan ng paslit na makabawi pa si Berto. Tinuluyan niya ito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang dasal pamparusa. Bumulusok ang malakas na kidlat mula sa kalangitan. Tinupok nito ang katawan ng Ginoo. Mabuti na lang, nagsipagpulasa na ang mga tao nang malaman nilang nagwawala si Berto. Kaya naman hindi nila nasaksihan ang kamanghamanghang ginawa ni Bobot. Ang tanging alam ng mga ito, nagawang patayin ng isang paslit ang isang mangkukulam at isang batikang manggagamot. Matapos ang laban, nakatulog ang paslit. Kaya naman pinasan ito ni Mang Sensyo pabalik sa kanilang tahanan. Nag-aalala si Aling Imang sa pag-aakalang may nangyaring masama sa anak. Huwag kang mag-alala, Imang. Nakatulog lang ang anak mo. Napagod ng husto sa panggagamot. Ay, salamat sa Diyos. Ang akala ko'y napano na ang anak ko. Ilang araw na nakatulog ang paslit. Ayon kay Mang Sensyo, normal lang ito dahil na rin sa enerhiyang nawala sa buong katawan. Matapos ang halos isang linggo ng pagtulog, nagising ito. Ang unang hinanap ay pagkain. Hindi makapaniwala si Mang Sensyo na magiging ganon kalakas si Bobot. Habang tumatagal, lalong nadadagdagan ng kaalaman ng paslit. Hanggang sa sumapit ito sa edad na 18, lalong nakilala si Bobot dahil na rin sa kanyang kahusayan sa panggagamot. Lalo na sa kasong may kinalaman sa panggagambala ng mga elemento. Ilang beses nang nagkaroon ng inkwentro ang binata sa malakas na mangkukulam at kapwa manggagamot na ang pakay ay pabagsakin siya. Ngunit nanatiling nakatayo si Bobot. Patuloy na nakikipaglaban gamit ang mga karunungang itinuro sa kanya ni Mang Sensyo. Sa paglipas ng panahon, tuluyang lumaganap ang pagkakakilanlan ng binata
umabot pa sa puntong nakarating ito sa ibang bansa. Ito ay nang minsang ipatawag siya ng isa nating kababayan para ipagamot ang anak na halos malantang gulay na. Nagawa itong pagalingin ng binata sa pamamagitan ng espiritual na panggagamot at kausayan nito sa panghihilot. Laking pasasalamat ng taong iyon, kaya naman pinagkalooban nito ng sariling bahay at lupa ang binata, ngunit tinanggihan nito ni Bobot ang dahilan ng binatang Bobot. Hindi ko po kailangan ng karangyaan. Mawawala din sa akin yan pagdating ng panahon. Kaya ibigay nyo na lang po sa mas nangangailangan. Sapat na sa akin na makatulong at makita kayo masaya. Ito ang kadalasang sinasabi ni Bobot sa mga pasyente, lalo na kung nag-aalok ang mga ito ng malaking halaga o hindi naman kaya mamahaling kagamitan. Alam mo anak, hanga din ako sa prinsipyo mo. Kung tinatanggap mo lang yung mga bagay na ipinagkakaloob sa'yo, di sana mayaman ka na. Alam ko po yun ay. Kaso hindi naman po yaman ang iniipon ko eh. Hindi kayamanan sa mundong ito. Kung hindi kayamanan sa langit. Mas mahalaga po yun kaysa sa ginto, pilak, limpak na salapi. Balang araw mawawala din yan. At hindi natin maisasama sa kabilang buhay. Pero ang kayamanang naiipon natin sa langit, sa oras sa sunduin tayo ng Ama, matatamasa natin ang lahat ng yun. Tugon ng binata. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay wala na si Bobot, naiwan ang legasiya nito sa kanyang mga anak, pati na rin apo. Patuloy nilang isinasabuhay ang mga aral at prinsipyo ng kanilang ama, na minsang kinilala bilang mahusay na manggagamot sa kanilang baryo. Taas noong ipinagmamalaki sa lahat na sila ay mula sa angkan ng Batang Albularyo.